Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay.
Amen. Good evening po sa ating lahat mga kapatid, mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ayan. Ako po pala si Sister Jen. And I'm Sister Sally. Ayan, thank you Lord. Good evening, Hallelujah. Jesus. Good evening. And we And we are are the mother and O daughter. yun, meron na rin po. Kung may father and son po, meron pong mother and daughter. Ayan. At yung end po, secret po yan. Malalaman po natin kung sino po yung yun. end. Sige po. Sister Jan, bati naman tayo sa ating mga viewers. Ayan, para sa ating mga viewers ngayong gabi, thank you Lord. Siyempre, unang-unang nag-login po si Inday ng taga Bohol. Sister Jamie Hapin and family, hello sa inyo dyan. At Sister Nicole Nievera, hello kay Sister Alice Mosquera at kay Brother Jojit. Family yan. Sister Lina Pascual, magandang hapon po mga kapatid. Yan. At Sister Ami Hernandez, good evening po. Ayan, magandang gabi. Okay, meron din po sa atin parang napakalayo po niya, pero Sister MJ, sabi good evening daw po, lalo na sa mga tech natin diyan. Ayan, mga tech. Okay. Lydia Kalapatan, good evening daw po. Si Brother Haben Radam, praise the Lord, ang ating bodybuilder. Praise the Lord. Lorna Rosilio, mga kapatid, good evening. Ayan, ikaw naman, Sister Yan, Jan. hello po. Happy watching kay Sister Remy Andres. Aba, si Mader. Mader, kamusta po kayo dyan? Balita ko, munti ka kayo mapapunta dito. Stay home lang po para stay safe. Ayan, thank you, Lord. Sister Sally Flores ng Mendez. Sister Mila Santarinala, hello po sa inyo ni Brother Lito. Ayan, thank you, Lord. Sister Nelia. Rada, ayan. Rada family, good evening. Sister Marie, no? Si Yes, Brother oo. Raymond. Hello. Sister G, ayan, good evening. From Los Baños. Sino pa? Sister Blessing Makasait, ayan, kumusta na po? And Sister Arnida Dikitanan, good evening po for watching. Ayan, ikaw, Master Jan. Yan, Sister Nessa Bacara, hello sa inyo dyan. At syempre, ang miss na miss ni Sister Tata, si Brother Elmer Nocum at Brother Robert, hello po sa inyo. Palapit na ng palapit ang araw ng pagdating. Yan. Amen daw, sabi ni Sister Tata. Amen, amen. Oo, amen. Di ba? Sister Heidi Asansa, ayan. Sister Good Poleng. evening, yes, Sister Poleng. And Sister Marisa Oichi. Ochi. Good evening po, ayan, sa ating mga kapatid. Sister Julie Serkina. Ayan. Eduardo Galletes, sino ba to? Siyempre, si Brother Ed, Yes, Minister Ed. Sister Tess. Nanonood sila ngayon. Sila Sister Alpha. Flor Cunanan. Ayan, good evening po. Salamat po sa pakikinig at panonood palagi ng ating live streaming. Yes. Siyempre, si John Ezekiel Pangilinan. Ayan. napakalayo Gusto talaga lugar. magpabati din ng mga kapatid nating ito. Oo. Yan. Sige. Birthdays daw? At dahil dyan, meron pong may mga birthday. Yan. Pero bago po yun, babatiin ko po muna ang ating mga tech dito. Sister Tata, Brother David, Sister Jam, at si Direk Iko na nag-day off, at si Brother EJ. Ayan, hello sa inyong lahat. Okay. Ito naman yung today is your birthday, mga kapatid. Ito po, ang totoo po. Okay na. Sige. Ngayon na. Okay. Happy birthday, Sister May Velasco. Ni-ay, Velasco ng okay. Kogyo. Sister Marian Borja, happy birthday. And Sister Elaine Ravalo. Wow. Sister Elaine, miss ka na namin. Kanta ka naman. Magpadala ka ng kanta dito. Amen. Nika Nika Banwa, Banwa, naku ulit. pamangkin ni Brother Oh, Bong. happy birthday, Hello pala happy dyan sa birthday. Banwa Clan. Ayan. Kahapon daw pala birthday ni Sister Nika Banwa. Yan. Hello Sister G Aquino. At At ko na siya kanina. o di ba? Si Sister Jam nandito rin. Si Sister Catherine. Ayan, hello. At Sister Levi Gicaro. Hello sa inyo dyan ni Jacob. Good morning, Jesus. Pag naalala ko si Jacob, ayan. Si Tita Ku. At si Brother Jim. Hello po sa inyo. Thank you, Lord po sa blessing ng pagkain. Ayan. Si Okay, ito naman, Brother Eloy Sahul. Ayan, mukhang nasa ibang
lugar yata ngayon si Brother Eloy. Ano? God bless Brother Eloy. Sister Lolita Ilagan, ayan, good evening po, Comfy Family. At ito, Sister Remy, miss na po namin kayo. Thank you po for watching. Remy Master Cabral Jen. po Remy yan, Cabral tsaka po, Pastor opo. Oying. Hello po, magandang gabi po sa atin. At kay Brother Ali Bernardo, kamusta po dyan sa Pangasinan? Yan, thank you Lord. Sister Cecil Teves, thank you Lord sa napakasarap na hopya. Pagpalain kayo ni Lord lalo. Hope you like it po. Yes. Yung mga nakakain, thank you, Lord. At si Sister Mavel Kalwalhatian, magandang gabi po. Sister Angel Pugay, Gio and Gap, ayan. Sister Josibeth Bares at kay Brother Bricks Bares, hello Okay. po. Sister Olivia Caray, ayan, ang isa sa member ng Makati Choir. Good evening daw po, mga kapatid. Sister Carmela Tison, good evening din. Comfy Family. Ayan, sino pa sa'yo, Sister Sister Chen? Rose Iwata at hello din kay Brother Doc Mon. Ayan, Hello, Doc Mon. Malapit na yung ating July 25. Abangan daw po natin ito, mga kapatid. Wow. Ha? Ayan. Alam ko, excited na po kayo. Opo. At nako, ang mga kanta ni Doc Mon ay glory to God talaga. Amen, amen At po. hello kay Brother Greg Galicia at kay la Sister Zendi. Ayan. At kay Ate Helen Nokum. Hello, Tita Enol. Kamusta kayo dyan? Hello. Ayan, Sister Lisa Capuno, Albaran. Brother Louie Belmonte. Good evening, Brother Louie. Sister Judith Anake. Ayan, thank you, Lord. Sister Lulu Madeha. Sister Aida Garcia. Brother Darwin Pugay. Thank you for watching. Darwin Pugay, Datu. Siya po ba yun? Ayan. Sister Eileen Simulata. Hello po. Sister Joy D. Ricafort. Sister Melvi Tungkab ng Baguio. Palagay ko malamig sa Baguio ngayon. Amen. Sister Grace Lipata Blanquera. At hello din kay Tata Bert. Kamusta po kayo? Okay, si Tita Sel, laging nanonood. Hi, Tita Sel. Oo Thank you nga for pala, watching. Tita Sel. Sister Paula Rivera Lentejas. Ayan, thank you for watching. Ito, Sister Sharina Marinebera. Sabi niya, hi, Sister. My mom and are watching from Laguna. If you can still remember us. Ayan, si Sister Sharina Marinebera ay Pamangkin? Sister Mai and Brother Marlon, ayan. Naalala ka namin, Sister. Yes. Pagkatapos ng lockdown, fellowship tayo ulit kay Lord, ha? Yes. At sabi nga pa ng Sister Melva, watching daw po sila, Katandala Prayer Group. At kay Brother Larry Gaviria. Hi, Kaka! Kamusta naman po? Ayan. Kay Sister Kalen Beltran, nanonood din po sila. At kay Sister Olivia Caray. Good evening po, Sister, sa inyo dyan. Yan. Okay, Sister Adi? Sister siya, no? Adi Diokno. Good evening. Sister Tere Orubia. Nanonood po siya ngayon. Good evening, Sister Tere. Sister Weng Kawilan. Sister Telma Ayan, Sister Telma. Miss ka na namin. Thank you for watching. Brother Ray Danganan. Hello, good evening din. Thank you for watching. Ayan, Sir sabi Jen? nga pala ni Brother Jeremy Abena, good morning po, Comfy Family. Nasaan ka man lugar kami ay dito? Brazil, kaya pala, good morning sa kanya. Ayan. At kay Sister Lulu Madeha, Sister Teresa Lim Orubia. Hello po, Sister Tere. Binanggit ko na siya, Ayan. Sister Chen. Di ba? Paulit-ulit tayo. Sister Linda Javier. At kay la Sister Veronica Patulay. At kay Daniel at kay Brian. Hello, happy watching. Good evening sa inyo. Kay Brother Ray Danganan. Sister Odette and Brother Jacob. Yan. Sister Marisa Roraldo. Ayan, good evening po. Sister Femi Carino. Hi, Sister Femi. Kumusta na po kayo dyan? Sister Rita. Ito, laging araw-araw to. Pati sa comment, matindi, no? Talagang lagi siya nagko-comment. Thank you for Active watching. siya. Oo. Ayan, sino pa sa'yo, Sister Chen? Ayan, Sister Rita, good evening din po kasi nag-chat si Sister Rita eh. At kay Nanay Sally, sabi po niya, good evening sa lahat. Nanonood ako. Thank you, Lord. Sister Gemma Dimaano, thank you for watching. Dimaano? Mm-mm. Okay. Di maano.
Kapatid mo? Oo nga, hello. Si Teacher Yes. Gemma pala. Ayan. Hindi siya teacher. Si Jinay na yun. Okay. O, di ba di maano talaga? Ito, Sister Shirley Barrera de la Peña. Thank you for watching. Good evening daw po sa lahat. Sister Aida na naman. Hello, hello. Hello ka rin. Mama Aids. Ayan. Thank you, Lord. Sister Mary Grace Perez. Hello po. Happy watching. Thank you, Lord. Sino pa ba? Ayan. Okay. Dito sa ating wala. Halos nabati na natin Nabati na ano? lahat. Ayan, thank you, Lord. Dahil 6 na rin naman po, mga kapatid, tayo po'y mag-uumpisa na sa ating Bible study at tatawagin po natin si Pastor Simple para po sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin. Sa Gawa 4, talata po 12, sabi po doon, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagmahal po naming Ama, lahat ng papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo sa sandaling ito, sapagkat naandito kaming muli at ang aming mga kapatiran na ngayon po ay handang makinig sa mga pagtuturo sa gabing ito. Ang aming po Panginoon dalangin, lalo-lalo na po yung aming mga kapatid na galing sa trabaho na pauwi pa lang. Salamat po sa pag-iingat na ibibigay sa kanila hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. At ganoon din po, Lord, ang aming pong dalangin din po, ang aming mga kapatid na ngayon po ay handang makinig sa mga pagtuturo. Alam po namin, Lord, na binubuksan namin ang aming puso, aming pong kaisipan upang sa ganon, maunawaan po namin ang aming mga pagtuturo sa gabing ito. At ganon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na gagamitin, lalo-lalo na po, Panginoon, sa aming pastor na gagamitin ninyo, sa aming Pastor Rapi, na alam namin, Lord, na gagamitin din po ninyo para yung mga salitang mapapakinggan namin ngayon ay magdadagdag para po palaguin yung aming pananampalataya. At muli, Panginoon, salamat sa lagi pong pagkakataon na katulad nito na ibinibigay sa amin para lalo pa po, Panginoon, lumago kami sa aming espiritual na buhay. Kaya, Panginoon, naniniwala po kami sa mga sandaling ito kasama ng aming mga kapatiran, ang pag-iingat na alam po namin, Lord, na sa inyong mga kamay. Lagi pong naandyan ang pag-iingat. Kaya kami bilang mga mananampalataya, sa inyo po kami nagtitiwala. Wala po kaming ibang aasahan kundi kayo lamang, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, muli ay sa pamamagitan ng mga kapatid na gagamitin, lalo po, Panginoong, lalago yung aming spiritual na buhay. Salamat po. At alam po namin, Panginoon, na maging sa aming mga kapatid na gagamitin sa pag-awit, tutugtog, alam po namin, Lord, na salamat po sa anointing na ibibigay. Upang sa ganun po, ay malaya po kaming makasamba at makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Muli, Panginoon, ang lahat po ng papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salita ng asan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo. Praise God. Hallelujah. Ayan, Amen. praise Thank the you, Lord. Hallelujah. Ayan, tayo po ngayon ay aawit na sa Panginoon at tayo ay magbibigay ng papuri at parangal sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa pag-awit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen.
Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y binigay, ano bang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y binigay, ano bang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay mong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
Praise the Lord. Let's continue to worship the Lord. Thank you, Jesus. Tandaan natin palagi mga kapatid, Jehovah Shammah, God is always there. Hallelujah. Let's sing this song. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I lay my bed on the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, your hands will guide me and hold me fast. You are always there for me. Jehovah Shammah, God is there. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Elyon, the Most High God. If I rise on the wings of the dawn, If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, your hands will guide me and hold me fast. You are always there for me. Jehovah Shammah.
Amen na ba tayo, mga kapatid? Okay na tayo. Okay. Oo, sige. Maano yung ilaw ha? Good evening sa Comfy Family, sa Comfy Church, sa North, East, West, South. At hindi lamang sa Pilipinas, sa lahat ng mga kapatiran kay Lord, sa lahat ng dako na daigdig, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sa gabing ito, yung ating pagpapatuloy ng attributes of God. Napakahalaga nito mga kapatid. Ako rin, tayong lahat ay lubusan nagpapasalamat na ginugunita, inaalala, pinag-aaralan muli ang attributes of God. To know Him better, what kind of God we have, a God or what kind of God we have. Yan yung ating pinag-aaralan, yung attributes which is communicable at incommunicable attributes. At kung maalala nyo, 2 Wednesdays ago, yung una nating attributes, it is about the justice of God, which is absolute. Tayo man, may communicable attributes din ng justice, being just, but not absolute. There are times na subjective, circumstantial, at noong nakaraang Wednesday, pinag-usapan natin ang faithfulness of God and the immutability of God. Sa gabing ito, kami dalawa ni Pastor Rapi, the fullness of anointing be upon us, both of us. Wisdom, understanding comes from the Lord. So tonight, ang ating attributes ay ibibigay sa atin ni Pastor Rapi. Amen. Welcome natin mga kapatid. Glory to God. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? At salamat sa Panginoon na hindi siya nagkukulang sa lahat ng bagay ng ating mga pangailangan. Yung nga pong ating pag-aaral ngayon ay isa sa mga tinatawag na attributes ng ating Panginoon. Dito po sa Romans chapter 11, sa verse 33. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Again, sabi nga po ni Pastor Alice kanina, quick review para nasusundan po natin mabuti ito, na itong ating pag-aaral tungkol sa attributes of God, kung bakit napakahalaga nito, dahil sa pamamagitan nitong ating series, malalaman natin who God is, what God is like, and what kind of God He is. Napakahalaga po nito. Na marami pa rin magpahanggang ngayon na mga Christians, even non-Christians, hindi ganoon kalalim yung kailang pagkakilala tungkol sa Panginoon. Kaya tuloy nagkakaroon ng struggles sa kanilang buhay. Ngayon, dito po sa pag-aaral natin, kaya sabi ko po quick review, pag sinabing attributes of God, ito yung mga bagay that is true about Him. Ito yung mga bagay na totoo tungkol sa Kanya. And trying to fully comprehend who God is, ay napaka-imposible talaga para sa atin dahil tayo ay mga limited being. Ibig sabihin, tayo ay mga finite. Na kahit anong aral sa liksik ang gawin natin, hindi tayo nabigyan ng Panginoon ng sapat na karunungan upang maunawaan ang lahat ng Kanyang pamamaraan. So hindi lamang po yun sa Ephesians chapter 3 verse 19, ang sabi doon, and to know this love that surpasses knowledge beyond human understanding. Hindi lamang po yun. Ang ating Panginoon, He is one of a kind, unique, and without comparison. Sa Jeremiah chapter 10, verse 6, sabi po doon, no one is like you, Lord. You are great, and your name is mighty in power. So talagang kakaiba. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, kinuha ko muna po yung meaning ng wise.
Yung definition po ng wise ay layman's definition. Ibig sabihin, man's definition. Ganito po ang nakuha ko sa Webster Dictionary. Pag sinabing wise, it is characterized by wisdom, marked by deep understanding, keen discernment, and a capacity for sound judgment. Tatlong bagay. Deep understanding, keen discernment, and sound judgment. Pag tinignan natin yung ating kapasidad tungkol dito, mukhang malayo, napakalayo natin. Kasi yung ating pangunawa, hindi kasing lalim ng pagkaunawa ng Panginoon. Pag sinabing discernment, it's between good and bad, na may mga pagkakataon, mali na, nagagawa pa rin natin, so hindi tayo very keen. At lalo pagdating sa sound judgment, na hindi natin alam kung ito na nga yung perfect decision, perfect para sa lahat. Pero sabi ko nga po na tanging Panginoon lamang ang mayroon po nito. Ngayon, gusto ko lang po kayong tanungin, dahil nung pinag-aaralan ko siya, tinanong ko rin ang aking sarili. Ang tanong ay ganito, did you ever doubt God's wisdom? God's ways? Sa akin, yes. May mga time na nagtatanong ako tungkol sa kanyang pamamaraan dahil nga beyond human understanding. At siguro normal naman po yon sa kadahilanan na hindi nga po ganun kalalim yung ating pagkakilala tungkol sa Kanya. Kaya nagkakaroon tayo ng mga katanungan, bakit, at bakit. Now, let's go on. Doon po sa ating pag-aaral, doon sa sinasabing depths of God's wisdom. Meron pong tatlong bagay na tayong tatalakayin na napapaloob dun sa depths of God's wisdom. Nandiyan yung unspeakable hiddenness, objective in reality, and ultimate foundation. Doon muna po tayo sa number 1, yung unspeakable hiddenness. Sa Daniel chapter 2, verses 21 and 22, He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with him. Ano nga bang ibig sabihin dito? Yung sinasabi pong deep na sinasabi po, deep in the sense that they are out of our sight, unreachable, because He is infinite and we are finite. Sabi po, out of our sight, unreachable. Isang napakagandang halimbawa po, ito nangyari sa ating pandemic. Sa amin, nung simula po yung lockdown, alam ko ang cares and concern ng bawat isa bilang mga manggagawa ay papaano na ang mga prayer meetings, fellowships, outreaches, papaano. Parang blanco lahat eh. Blanco po lahat. Glory to God, kung kanino man po ipinagkaloob yung vision na magkaroon tayo ng live streaming. Kanina nakaupo po ako, may ni-remind din si Lord sa akin na fulfillment ito ng vision ng Daddy at Mama Ligaya, kung maalala po ninyo. Ang kanyang heart's desire noon ay magkaroon tayo ng TV show. Desire niya ito eh. Pero hindi naganap sa time nila. At kanina, ni-remind nga ako ni Lord na isa ito sa mga vision niya na magkaroon ng television slot. Ito na po tayo eh. Live streaming na, hindi na tayo nalalayo sa television. Dahil nga po sa nararating na natin halos bawat sulok. Mga tao na hindi natin member, na nanonood na rin po, ang layo na. Hindi po ako nagkakamali, 1,000
ang viewer natin at maaaring higit pa. Ngayon, sa akin po, itong live streaming, since ito'y ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, kailangan maging seryoso po tayo dito. Dahil ito'y galing sa Panginoon, do not take it lightly, na parang isang laruan lamang, na pwedeng panoorin, hindi panoorin, pero I'm telling you, fellow Christians, ito ay leading ng Panginoon sa another stage ng life ng Comfy Church na magkaroon ng live streaming. So, ibig sabihin, kailangan ma-involve ang bawat isa as well as kayong mga members, covenant members, tithers, na sound the alarm. Ito na po yung take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Nagaganap po ito sa panibagong stage ng Comfy Church. Kaya salamat sa Panginoon, naganap ang vision, at glory to God kung kanino man pinagkaloob na magkaroon po tayo ng ganito. Salamat po. Pangalawa, yung objective in reality. Pag sinabing objective, expressing or dealing with facts or conditions as perceived without distortion by personal feelings, prejudices, or interpretations. Objective siya na nakikita na natin, kita natin. Kagaya kanina sabi ko nga po, na ito ay out of our sight. Dati hindi natin nakikita, but this time nakikita na po natin ngayon ang ginagawa ng Panginoon na hindi natin ito pwedeng, hindi pwedeng ito pabulaanan, hindi mo ito pwedeng i-contest, kundi ito'y galing sa Panginoon at pinagkaloob sa atin na kinakailangan mahalin natin, i-enhance pa natin kung paano pa mapapaganda, paano pa natin mararating ang bawat sulok upang maihatid ang magandang balita. At kaya sabi ko pong objective in reality, it is beyond human understanding. Nung pinag-aaralan ko po ito, dumadating ako sa point na parang dead end. Hindi ko na ma-reach yung kailangan pa. Dahil nga po sa unreachable hindi mo pwedeng maarok pa ang karunungan ng Panginoon. Pangatlo, yung ultimate foundation sa Colossians chapter 1 verse 16. For in Him all things were created, things in heaven and on earth. Ibig sabihin, si Christ ang pinaka-foundation. Siya po ang foundation itong ating live streaming, siya po ito. And He is the destination of all things. Doon sa Colossians chapter 2 verse 3, sabi po doon, He is the key that opens all the hidden treasures of God's wisdom and knowledge. Siya ang susi. Para magkaroon tayo ng kakaibang kaalaman, then you have to believe, you have to receive, and we have to obey God para marating natin ito. Hindi lamang po doon. Sa Philippians chapter 2, 10 to 11, gusto ko po siyang basahin dahil ayoko merong makalimutan na kahit na isang salita, dahil ang tanging binigay ng Panginoon para makilala natin siya is through the Scriptures. Okay, sa Philippians chapter 2, sa verse 9 hanggang 11. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow or should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So darating talaga ang time na every knee will bow down before God. Talagang i-acknowledge sila na ang Panginoon talaga ang source of everything. Now, may mga bagay tayong consider, points to consider sa ating pag-aaral. Unang-una, ang wisdom is more than just knowledge. It is more than intelligence. A truly wise person is someone who understands all the facts and makes the best decisions. So itong wisdom na ito
ay higit pa ito sa kaalaman. Hindi lang maalam ka, wisdom na yon. Hindi lamang sa punong-puno ka ng katalinuhan para masabi nating matalino ka na rin. But, sabi, a truly wise person is someone who understands all the facts and make the best decisions. Best decisions. Tayong lahat, hindi ko masasabi na sa bawat situations na ating hinaharap ay naibibigay natin ang best decisions. Sa kadahilan na very limited yung ating kaisipan. Dahil tayo mga finite being. May mga time na nagkakamali pa rin tayo. Kasi nga po talagang tanging Panginoon lamang ang nakakaalam. Pangalawang point to consider is that wisdom is the ability to devise. Pag sinabing devise, magbalangkas, mag-isip, perfect ends, and to achieve those ends by the most perfect means. Perfect means. Yung pamamaraan. Na paano natin bibigyan ng solusyon ang mga problema na ating hinaharap. Paano ba yung pamamaraan na ginamit natin? Yung ba yung perfect means na? Baka hindi pa rin po. Hindi ko para bang tanggapin na nagawa ko ng best decisions. Hindi ko masabing nagawa ko ang best or perfect means sa kadahilan na limited ang aking kaisipan din. Bagamat nandiyan ng facts, mga bagay na yung pagbabatayan, pero hindi ko pa rin po masabi that I have given the best decision, best choices. Kaya nga lagi po ang prayer, kaya kami po mag-asawa, ang prayer namin lagi sa umaga is wisdom. At nagpapasalamat din ako kay Lord, nung Father's Day, nagkaroon ng mga video, so nag-video yung aming mga anak. So natutuwa ako dun sa aking mga sinasabi sa kanila, na sabi ni John at ni Ana, na salamat yung legacy na aking ipinagkaloob sa kanila na lagi hingi ng wisdom from above. Every day yan, wisdom from above. Kasi tayo bilang tao ay prone pa rin tayo sa mga wrong decisions. Now, no plan we could make for our lives could be better than the plan He has already crafted and is carrying out for us. So, ibig sabihin, kahit anong plano ang gawin natin, si Lord pa rin. Jeremiah 29:11, sabi niya, I alone, siya lang. We may make plans, kung di naman ito i-bless ni Lord, wala pa rin mangyayari. Kaya napakahalaga na yung total submission sa Panginoon, pagdating sa mga plano, lagi tayong magsasubmit at hindi tayo magkakamali. And we might not understand His ways today, but we can trust Him because God is infinitely wise. Kaya nga po yung kanyang attributes, hindi po kayang i-contain, hindi mo kayang mabilang dahil sa talagang napakayaman ng katangian ng ating Panginoon. Isaiah 55 verse 8, sabi po doon, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Ibang isip ng Panginoon. And sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, isa to sa mga naalala ko na shinare ni Kuya Nanding na tumimuri sa isip at puso ko, na sabi doon, what no one ever heard, thought, or think of is the very thing that God prepared for those who love Him. Imagine niyo po yun, na hindi mo binalak, hindi mo nakita, na hindi sumagi sa iyong kaisipan ang siyang inihanda ng Panginoon para sa atin. Katulad nga po itong live streaming. Alam ko wala po sa kaisipan ng bawat isa ang tungkol dito. But glory to the Lord, no, glory to God, na binigyan tayo ng such wisdom na gamitin itong technology ito na kadalasan nagagamit lamang po ng walang katuturan. Pero this time, ginamit ito ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po, I encourage you, fellow Christians, brothers and sisters, na bigyan niyo po ng time ang panonood dito sa ating live streaming. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, 9 in the morning, Wednesday, Bible study, at ang Sunday naman, ang ating Sunday fellowship, nag-start tayo ng 9.
So magandang gabi po at marami pong salamat sa inyo. Thank you, Lord. Ay, salamat. Thank you, Lord, Pastor Rapi. Thank you, Jesus. Yung ating attributes ng Diyos ay communicable. Kaya kung nasabing communicable, meron din naman tayong wisdom. At ang ating wisdom ay gift from God. Kung maalala nyo ang regalo ng Holy Spirit, yung mind gifts, yung knowledge, wisdom, discernment, regalo ng ating Panginoon Diyos yan. Yan ay regalo ng banal na Espiritu Santo sa lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at nagkaroon ng regeneration, transformation, justified, sanctified. So, ang ating karunungan ay limited. Pero by God's grace, binigyan tayo ng intelligence kasi tayong mga tao ay created in the image and likeness of God. Kung maalala nyo, yung acronym ng SMART, do sa letter T, tracing the evidences of God's wisdom. Kasi doon sa pagkakabigay ni Pastor Rapi sa Romans 11:33, yung wisdom ni Lord talagang parang hindi mo kayang ma-describe. But it is displayed, yung description parang unfathomable nga untraceable nga bilang finite tayo. Pero by God's grace, meron naman niregalo sa ating wisdom. Ang pagkakaiba ng knowledge, tsaka wisdom, tsaka discernment, ang knowledge, ito yung na-accumulate natin, napopossess nating mga katotohanan, at ang wisdom naman ay kung paano mo i-apply yung knowledge rightly. Ang discernment naman, yung knowledge, yung pagkakaalam mo sa truth from error. Kaya kayamanan yan na ipinagkaloob sa lahat ng mga Kristiyano. Yung Greek word ng wisdom, sophronesis yun Sophia tsaka phronesis sa Greek. It is the ability to discern modes of action with the view of known results. Kumbaga, kapag meron kang wisdom, yung nakikita mo na, yung meron kang foresight o makikita mo yung result ng iyong ginagawa, yung seeing the true nature of things. At meron nga yung meron isang Christian pastor, Tozer ang kanyang pangalan, yung na ibigay nga ni Pastor Rapi yung kanyang definition. At ako'y natutuwa doon sa kanyang definition. Gusto kong hiramin sa ating lahat yung kanyang definition. Yung A.W. Tozer, kung maalala niyo siya. Isa siyang Christian pastor, Amerikano siya, Yun yung to see everything in focus, it's in proper relation to all, and work toward the predestined goal with precision. Sabi nga, it is the ability, devised, yung perfect end to achieve this end with the most perfect means. Pero, as I ponder on the wisdom of God na unfathomable at untraceable, pero binigyan naman tayo ng
intelligence ni Lord. Kanya nga lamang, ang wisdom kasi, it is a combination of IQ and EQ. Kasi meron namang mga matatalino, pero yung EQ naman ay hindi tama. Okay, ano ba yung EQ? Yung EQ ay emotional intelligence or emotional quotient. So, binigyan tayong tao ng, makikita natin yan sa James chapter 3, 13 to 18 later on. Kasi sa written word of God, pinakita yung wisdom from above tsaka demonic wisdom. Hindi tayo doon. So, merong wisdom from above. Kung makikita nyo, mabilis sa James 3, buksan nyo sa 13, makikita dyan, merong may wisdom sa taas ay yung kanyang mga good deeds, good behavior ay performed with humility. Kaya walang feeling of superiority, walang, siyempre ang status natin sa buhay, meron din namang mga nakapag-aral, nakapagtapos, hindi nakapagtapos, merong mga mahuhusay, ganito, at matatalino, pero yung ating katalinuhan, kailangan ay meron tayong emotional quotient. Ang emotional quotient or emotional intelligence is the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways and to relieve stress, communicate effectively with others, overcome challenges, and diffuse conflict. Kasi there are times na hindi mo namamalayan, siyempre, kung medyo pinagpala ka na above average ang iyong comprehension, yun na nga, yung emotional quotient ay dapat mataas din. Ito na nga, the ability to understand, use, and manage your emotions in a positive ways. Kasi minsan hindi mo namamalayan na dahil meron kang regalo ng Diyos na katalinuhan, baka feeling superior ka, feeling you know it all, so wag. Kasi ang wisdom na galing kay Lord ay merong paggagawad ng pakikitungo na merong kababaang loob. So, naitala. Kaya pwedeng magkaroon ng wisdom. Gagamitin sa pag-communicate to others with sympathy and empathy and also to diffuse conflict. So, emotional quotient yan. Ang sabi ng iba, EQ, which is also emotional intelligence. So, katulad nung nasabi ko sa inyo, napakalawak nitong wisdom. Pero, ang mami, glory to God, sabi nga ni Pastor Rapi, heart's desire niya nga to, meron naman tayong daan ng ebanghelyo nung unang panahon, radyo yon. At ito na ngayon na lahat ngayon ng tao, mga Kristiyano, ang ginawa nitong pandemic ay maraming mga pagpapala na kung tutuusin, ito yung wisdom of God. Pag ikaw ay Kristiyano, malalaman mo yung yung tinatawag na Epeso 3:10. Pero mamayang konti, sabihin ko sa inyo yung Epeso 3:10. Kung you try to talk to God, Lord, ano ba yung wisdom mo, okay? Itong wisdom ng Panginoon Diyos ay nakuha namin ni Sister Ria doon sa kanta ng Mami. Sige ito yung wisdom ng Panginoon Diyos. Pakanta nga. Sige, alam na alam nito ni Arnold Sige. Dito sa tabi ko, bigyan mo ako ng di kala mo, alam ka agad
Ito yung wisdom na gusto kong ipaabot sa inyo. Siyempre, marami tayong mga napapag-aralan sa internet na mga scholars of the Bible. Salamat sa Diyos. At marami tayong nakakasyaran na mga godly people at ipinapaliwanag. Meron tayong mga definition sa Wikipedia, sa encyclopedia. Sa lahat-lahat, meron tayong mga definition ng wisdom. Glory to God. Ito yung wisdom na gusto kong kunin sa awitin ng ating Panginoon Diyos. Yung God is wonderful. God is wonderful. He's powerful and wise. God is wonderful and powerful and wise. In His majesty, in His majesty, God is wonderful and powerful and wise. One more time. God is wonderful, He's powerful and wise. God is wonderful, He's powerful and wise. In His majesty, in His majesty, God is wonderful, He's powerful and wise. And He Himself is surrounded by light. I praise You, honor You, God of my salvation. And He Himself is surrounded by light. I praise You and honor You, God of my ancestors. Amen. Hallelujah. So, glory to God sa pag-reveal ng Panginoon Diyos sa Mami. Kasi yung mga awitin ng Mami, hango ito sa salita ng Diyos at kinausap siya. Tingnan niyo yung kasi unfathomable, unsearchable, untraceable, limited tayo sa karunungan ng Diyos. Pero pwede nating i-describe. Na-describe ng Mami ang karunungan ng Diyos. At mapapansin natin na doon sa awitin na God is wonderful, He is powerful and wise, yung description dyan ay conjuncted. The word is conjunct. Pinagsama yung wisdom ni Lord na omnipotent and wise. Hindi mo pwede. It is a compound close association. So more or less, pag pinag-usapan ng wisdom of God, na God is wise, it is conjuncted, kumbaga, bound with close association. Yung wonderful, tsaka powerful and wise. Kung maalala nyo nung linggo, yung smart, yung letter S, seeing God in His work. Ito sa 104:24, you remember? O Lord, how many are your works? In wisdom, you made them all. Naalala nyo dun sa awit 150? Yung purihin ng Diyos in the sanctuary, praise God in His firmament, dun sa heavenly creation. Sino makakagawa niya? Wisdom lang ng Diyos yun. Tsaka powerful yun. Combination yun, hindi mo pwedeng maihiwalay. Kasi pag sinabi mong wisdom ni Lord, wonderful, powerful, and wise. So pwedeng ma-describe. Although para bagang limited tayo, unfathomable, but we can trace the evidences. Doon sa smart, yung letter T, we can trace the evidences in His creation. Sino ba naman makakalikha niyan?
Diba? Para bagang napakaganda. Diba? Wonderful ang wisdom ni Lord. Kumbaga, ngayon, masi-search mo, wow, sino ba naman makakagawa niyan? O, limawa, itong microphone. Para makagawa ito, yung technician, electrician, pag suma-suma yung mga, kung ano-anong mga sangkap nito, mga diode, kung ano-anong na nakukuha rin sa mineral, sa lupa, na sino lumika, ang Diyos din. O, limbawa ito, paano ba itong wisdom to ginawa? Ito ating podium, fiberglass, ano ba mga sangkap nito? Binigyan ng wisdom yung mga tao. Pero yung wisdom ni Lord, nako, kaya yung kanta ng mami, yung wonderful and wise, sabi rin niya ni Job, sa Job 9 verse 4, God is wise in heart and mighty in strength, powerful. Sabi rin yan dun sa 12:13 ng the same book, Job. With him are wisdom and strength. His counsel and understanding. He has counsel and understanding. Sa Daniel 2:20 rin. Ito yung sagot ni Daniel. Blessed be the name of God forever. In His might, in His majesty. In His majesty. Di ba yung kanta ng mami? God is powerful and wonderful. God is wonderful, He's powerful and in His majesty. In His majesty. God is wonderful and He's powerful and wise. Sabi rin yan ni Daniel. Imagine, yung mga, kaya nga si Lord ang nagre-reveal kung paano gusto niyang ipaabot ang kanyang wisdom sa lahat ng tao. At salamat at meron ng mga naunang mga manggagawa na nate-treasure natin ang kanilang mga naituturo sa atin, naging buhay sa ating lahat. Hindi ko sinasabing masamang kumuha ng lesson sa internet, pero kausapin niyo si Lord, i-reveal sa inyo pati yung mga tao na mapapaalala sa inyo. Kasi wisdom ni Lord yun. Diba sa James 1:5 nga? Hingi ka ng wisdom, magugulat ka. Yung gusto niyang ipasabi sa iyo, galing kay Lord, patungo sa iyo, papaalala sa iyo mga pangyayari, pakatapos mababahagi mo sa tao yung written word of God na nagkaroon ng inspiration and illumination. Hindi ka ba matutuwa? Tignan pa natin. So, yun ay description sa creation. Description din yun dun sa, God is wonderful, He's powerful, and in His majesty, and He Himself was surrounded by light. I praise and honor you. Yung magiging pagtugon natin sa wisdom of God na ating pinapakinabangan ay nandun sa Ecclesiastes 3:14. At nandun din yan sa kailangan yung ating pagtugon. Whoops! Pareho na kami ni Pastor Robin, nililipad. Sa Romans 16:27, ito kasi bukod doon sa description ng wisdom, yung pagkaka-design ng Panginoon Diyos is to bring Him glory. Doon sa wisdom niya, kaso minsan, ang dami-dami nang ang ginawa ng Panginoon Diyos, minsan complain pa, minsan question pa, minsan blame pa. Ang dami-dami, murmuring pa. Pero, nung nilikha itong mundo, andito na lahat Tayo nga magmamanage Kanya nga lamang na-abuse natin dahil sa greed at kasalanan. Pero gugunitain mo lang. Gunitain mo. So, ang design ng wisdom of God sa Romans 16:27. To God alone wise be glory through Jesus Christ forever and ever. Amen. Tsaka dun sa Ecclesiastes 3:14, mga kapatid. So yan yung design. Kaya pagka
andito tayo sa lupa, pag pinag-aralan natin yung attributes of God, to know Him more, to know Him better, what kind of God He is, how do you respond? Minsan, lalang, we go through life as if we are tayo lang, parang ganon, lalang. Hindi man lamang, uy, salamat, may ulan, ang lamig. Uy, salamat, mainit, matutuyo yung aking nilabhan. Di ba? Kaya hindi yung, ang init-init naman, ulan naman ang ulan. Parang ganon. Hindi. Kasi, why si Lord Hindi lang naman ikaw ang anak ng tao dito sa lupa. Ay, hindi lang naman ikaw ang anak ng Diyos, hindi anak ng tao. Hindi lang naman ikaw ang anak ng nanay mo. Para sige. Hindi ba? Kasi, mami, ikaw lang, nakatuong ka lang sa sarili mo. What about me? What about me? Hindi. Tingnan mo yung pangkalahatan kasi yung wisdom of God, hindi lang para sa iyo, parang ito nga nangyaring pandemic. Dinisplay ni Lord ang kanyang wisdom. Oo, kasi lahat ng tao ngayon, mag-glorify si Lord. Kasi dun sa, naalala niyo sa Exodus 12 ba yan, Beb? 9 hanggang 17, para yung name of the Lord, tsaka yung glory niya ma-reveal. O di ba na-reveal sa buong mundo ngayon, na-realize ng tao na hindi pala natin kaya itong invisible na kaaway? 9:14 to 16. Para ma-reveal yung glory ni Lord. Pero, alam nyo ba na itong pangyayaring ito, napakaraming wisdom of God. We can never question the wisdom of God. Ang dami nitong magaganap at nagaganap na maganda. Sa atin nga lang dahil sa pandemic, magkakaroon na tayo ng maraming airports. Dahil sa pandemic, magkakaroon na tayo ng papatakbuhin na yung mga tren. Magkakaroon pa rin ng mga kasabay ng mga buses. Magkakaroon na ng sariling daanan lamang ang mga buses. Tapos yung sa mga dagat naman, di ba, may roro tayo. O magkakaroon pa daw ng mga refrigerator doon sa mga kalakal ng mga farmers para hindi mabulok. Ilalagay nyo doon sa mga freezer para isupply doon sa mga tao. So, ang daming wisdom ni Lord na ipagkakalob. Tayong mga Kristiyano, ito ang ating pagpapala. Mahalaga to, ha? Ito, nako. Pag hindi ito nakita nung iba, makita niyan ninyo. So, sa creation, na-reveal na yung description ng wisdom ni Lord. Tayo ngayon will bring glory to God, ha? Sa araw na lang, thank you Lord that may araw. Thank you Lord that may buwan. Thank you Lord, ang ganda ng bituin. Thank you Lord, andyan yung mga iba-ibang prutas. Thank you Lord, yung mga mababangong mga halaman. Thank you Lord. O di ba ngayon, luminis yung mga dagat? Kukunti na mga basura, wala na masyado, kung tutusin. Nagtubuan na yung mga halaman, tas yung mga ibon, mga kung ano-ano mang mga lumilipad ay naglabasan na, nag-i-enjoy. O pag tayo namang mga tao naglabasan, sila naman ang stay home. Palitan lang. O tingnan natin itong, di ba, and He Himself, ano yung huli? In His Majesty, God. Saan yung meron salvation? And He Himself is surrounded by light. I praise you and honor you, God of my salvation and ancestor. Eto, siya ang God of salvation sa yan? Hebrews 1:3 yan. Si Jesus Christ yan na ang wisdom of God is Jesus Christ. Okay? Yun. Wala nang iba. Kasi gusto natin makilala ang Diyos na hindi natin nakikita. Bumaba si Jesus Christ. Ngayon, pag hindi mo pa rin siya nakilala, yung ipinakita na, yung attributes ni Jesus Christ, pwede naman Pwede. Ito mga pagpapala natin. Mag-aalas 7 na.
O isang scripture na lang. Sa Ephesians 3:10. Buksan nyo. Para malaman nyo yung ating pinaka-blessing dito. O ano pa tong wisdom na to? O ito. Ibinigay sa church. O ito. So that the manifold wisdom of God, manifold wisdom of God might now be known through the church. Oh, yung mga rulers nga, yung mga angels nga, gustong-gustong malaman ang wisdom of God. Binigay sa church, sa atin, kay Paul, sa mga apostles, sa mga lahat ng Kristiyano. Oh, binigay sa church ang wisdom of God. The gospel. Sa atin yun, gustong-gusto niyan sa unang Pedro 1:12. Kung hindi ako nagkakamali, gustong-gusto ng mga angels, hindi na-reveal sa kanila yung wisdom of God sa atin, sa church. So, grabe na yan. Ephesians 3:10 yan, mga kapatid. Ha? Sa creation, nagkaroon ng description. Sa atin, yung salvation, binigay sa church. Tayo may dala-dala niyan. Kaya itong nangyari na to, ang dala-dala natin, we must, ang sa akin, yung slogan na binigay ng wisdom sa atin sa church, share and care. Oh, share the gospel to all. Care for the needy. Mahirap ba yung wisdom na yan na nireveal sa church? O di ba yun ang nangyari? Lahat ngayon ng mga tao, they care for each other's need and they share what they have. At yung mga prophet na wala na muna, minsan nagpapahiram na sa 1 taon mo na ako bayaran o pay when able. Anong klaseng nabunga yung wisdom ni Lord dito sa pandemic? Grabe yan, mga kapatid. Yan ang wisdom ng Diyos. Sa ating binigay yan. So gawin natin. Share and care. In Jesus' name, God bless us all. O let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin na kami makapagpaabot ng iyong mabuting balita sa lahat ng mga taong nakakapakinig. Sa inyo po galing ang Word of God. I-share po namin at ang wisdom galing sa inyo at ang grasya para maipatupad sa inyo pa rin manggagaling. In Jesus' name we pray. God bless us all.